Hi guys, kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Meron tayong Three of Pentacles. Okay. Okay, so guys, na nakikita ko willing makipag-collaborate talaga sa yung person mo. Nandun sa point na sinusuportahan nyo yung isa't isa or support ka lang niya, no? Kumbaga, sinusuportahan ka lang niya sa mga bagay na gusto mong gawin or ano man yung gusto mong i-pursue sa buhay mo. Exchange energy yung nakikita ko. So, I think positive energy yung pwedeng nakukuha nyo sa isa't isa, okay? Na ibabato mo sa kanya is positive. Ganon din naman yung na ibabato mo sa kanya, okay? I mean, nababato niya sa iyo is positive, ikaw ganon din. So, ay na collaboration, teamwork, skill, creating, building, and plans. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang yung person mo, siguro may mga opportunity dumarating sa inyo, and yung person mo, kung nagkakaroon ka man ng ups and downs sa buhay mo ngayon, parang nandiyan pa rin siya, mararamdaman mo na nakasupport pa rin siya kahit na may mga ups and downs na nangyayari sa buhay mo, okay? Positive man yan or negative. So, nakikita ko guys, yung person mo, nagkakaroon siya ng plano dito, siguro kung paano kanya matutulungan, kung paano ka pa niya masusuportahan. Sabihin na natin medyo nananahimik lang yung person mo, nananahimik lang siya pero may mga plano siya rito para matulungan ka, okay? Three of Pentacles, ayan, Capricorn, Taurus, and Virgo. Tignan pa natin. Meron tayong King of Swords. Logic, intellectual, fairness, truth, mental sharpness. So, matalino to guys, no? Siguro, ang gusto lang ng person mo is magtiwala ka, no? Magtiwala ka siyempre sa kakayahan mo, magtiwala ka sa kanya. Parang, kinukuha niya talaga yung loob mo na parang hayaan mo na siya yung pumasan ng problema nyo or hayaan mo nang siya yung umintindi. Kasi naintindihan ka niya eh. I think meron kang ibang pinupursue na career and gusto niya na mag-focus ka lang dyan. Parang dito kung ano man to pwedeng sa bahay, gusto niya na siya na lang muna, no? Kumbaga, ito yung role niya sa ngayon kasi wala namang ibang choice. So, matalino tong person mo and alam niya yung gagawin niya. Kumbaga talagang nagiging sandalan mo siya sa pinapakita sa akin dito nung panahon down na down ka. Siya yung katangi-tanging tao na nasasandalan mo or nagpapalakas ng loob mo. And ganun pa rin guys yung ginagawa niya rito. Okay, gusto niyang lumakas yung loob mo. Kung ano mang relationship meron kayo, kung nag-uusap man kayo or hindi. So, yeah. Ganun pa rin guys. Siguro napaka-positive ng energy na naiiwan niya sa inyo or naibigay niya sa inyo, na-share niya sa inyo. Kasi natututo kang tumayo sa sarili mong mga paa ngayon. Tignan pa natin. Meron tayong strength. Oh. Alam nyo guys, napaka-strong ng bonding yung dalawa, ng energy yung dalawa. So alam nyo guys, itong person mo, mahal na mahal ka nito. Hindi niya lang din siguro maipakita sa inyo or maiparamdam sa inyo. Kasi siguro kung nagkakaroon ng mga conflict, ayaw niya sumabay. Pero guys, collaboration kasi lumalabas dito at wala pa akong nakikitang negative dito, no? Puro positive to. Ayan, siguro yung negative is normal na sa buhay ng tao na nagkakaroon tayo ng ups and down. Nagkakaroon tayo ng problema. So, hindi naman na nawawala sa buhay ng tao yan. Kung makikita nyo guys, ay no, strength, power, self-control, control, endure, power. So, kaya niya guys i-balance yung mga decision mo sa buhay. Siguro siya yung parang taga-kontra.
medyo impulsive ka siguro sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. And I think itong person mo yung nagsasuggest na parang ito yung pwede maging conflict dyan. So, siya yung parang taga-control mo. Okay? So, iwasan mo rin yung pagiging impulsive. I think hindi rin siya makakabuti sa inyo. Pwede ka maging, alam mo yun, pwede ka mapahamak na sarili mong desisyon. Okay. So, hayan, tignan pa natin. Okay. Meron tayong 8 of Cups. Naku, medyo frustrated ka pala, no? Nakikita ko, guys, na parang tumatalikod ka sa person mo. Frustrated ka siguro kasi may something na nakukulangan ka sa kanya. Or parang puro lang siya salita, puro lang siya pangako. Hindi naman niya ginagawa. Pero sa nakikita ko, guys, kung itatry mong intindihin yung kalagayan ng person mo, I think mahirap din para sa kanya yung sitwasyon niya, no? Siguro kailangan nyo lang i-blend. Ganon, kailangan nyo lang unawain ng isa't isa. So, may pagtalikod kang ginagawa, nandun yung pagmamahal, pero napoprostrate ka dito, no? Living, retreat, quest, solarity, and journey. So, siguro isa sa mga nagiging problema nyo is yung career, no? Pwedeng career mo or yung career ng person mo, parang matatamaan ito yung relasyon nyo. Pwedeng maging problema to sa relasyon nyo na kinakaharap. So, yun yung pinapakita dito. Parang may lalayo kasi siguro LDR kayo. Tignan pa natin. Meron tayong 9 of Pentacles. So, actually, mataas yung ambisyon ng person mo. Nakikita ko gusto niya makuha yung stability. Hindi naman to para sa kanya lang din. Gusto niya makuha yung stability para sa inyong dalawa. Para sa binubuo niyong pamilya. Kung yun yung naging plano nyo. Kulang lang talaga kayo, guys, sa pag-uusap or plano. Kasi ito, nandito na yung collaboration. Settled na siya eh. Pero nung nandiyan na, sisimulan na, parang nagbabago na yung plano niyong dalawa. Okay? So, titignan pa natin. Okay, titignan pa natin. Kuha lang tayo ng card. Okay. Meron tayong I want you. Nandun yung kagustuhan niya na makasama ka or alam mo yun, yung gusto niya na makamit niya yung pangarap niya kasama ka. So, hindi lang to, guys, basta love. I think parang attached na sobra sa yung person mo and hindi kanya kayang mawala ng ganun lang. So, kaya nga ginagawa niya yung best niya para mag-work itong relationship na to. So, sinusuportahan ka niya sa kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. And parang ganun din siya. Mararamdaman mo naman, guys, kung paano kakausapin ng person mo. Parang hinahayaan ka lang niya kung ano yung gusto mong i-pursue. Kasi nakikita ko, sinusuportahan ka niya. Okay? Meron tayong our paths will always reunite. So, guys, kung LDR kayo ng person mo, siguro ang gusto niya dito is magtiwala ka. Magtiwala ka lang kasi makikita at magkikita pa rin kayong dalawa. Okay? Magkakasama. Siguro gusto niya lang makaipon or ikaw, kung ikaw to nasa abroad. Or nasa malayo. Meron tayong you are the light at the end of my tunnel. Okay. So guys, ito ha, yung you are the light at the end of my tunnel, siguro madilim din talaga yung mundo niya. Pero mas nakikita niya kasi mas kailangan mo. Parang tahimik lang siya eh. Hindi siya nagkukwento sa inyo kung ano man yung pinagdadaanan niya. Hindi niya na pag-uusapan kasi parang ang laging concern is kung ano yung struggle mo. Nakikinig lang siya. Siguro try mo pa rin kausapin yung person mo. Pakinggan mo kung ano yung struggle niya, ano yung pinagdadaanan niya sa buhay niya. Kasi kontento na siya na nandyan yung presensya mo. Though alam niya na may problema siya at feeling niya mas kailangan mo siya kasi parang meron ka din naman pinagdadaanan minsan. So, kaya nga nagkakaroon ng ups and down. Okay? Tignan pa natin.
Okay, kanina po itong love reading. Meron tayong we need to let each other go. Oh. Nakita nyo guys, ikaw kasi yung lumalayo dito. Oh. Nagkakaroon ka ng frustration. Kagaya na sabi ko is parang hindi niya naman nagagawa yung mga bagay na pinangako niya, mga sinabi niya. So, doon na kayo dumarating sa point na hindi na talaga kayo nagkakaintindihan. Siguro nagkakaroon ng cheating at pagsusimula yun sa person mo. Okay, kasi hindi niya nakaalam eh. Ano yung gagawin niya, kung paanong salamangka ang gagawin niya para lang mabuhay kayo. Or para lang guys, ma-provide niya yung pangangailangan mo at pangangailangan niya or ng pamilya niyo. Okay? Napakahirap mabuhay. Mahirap mag-survive, no? Kaya siguro meron siya plano rito na parang lumayo. Kasi tignan mo, may pagtalikod. Ang nakikita ko sa inyo is stability. Siguro, nandun ka sa point na gusto mong tuparin yung mga bagay na hindi niya naman kayo natupad, no? For example, pinangako niya sa inyo na ako bahala, diyan ka lang sa bahay, ako magtatrabaho, po-provide ko lahat. Nakilala mo naman siya na responsible, no? Pero guys, habang lumilipas yung panahon, walang nangyayari, hindi kayo nag-i-improve. Ba't parang minamalas pa kayo? Bakit parang ang daming struggle, no? So, I think pagka ganyan, siguro meron kayong karmic, meron kayong unfinished business ng person mo na kailangan yung pagbayaran. Kasi once naman kayo sa mapagbayaran nyo to, napaka-smooth na lang. Okay, ituring yung kakampi ang isa't isa. Huwag nyo guys ituring na kalaban ng isa't isa. Okay? Tignan pa natin. Kaya eto, we need to let each other go. Siguro sumuko na rin, no? Sumuko na siya. Or ikaw din. Okay? Siguro kailangan nyo ng space para ma-realize nyo kung ano yung halaga ng bawat isa. Siguro gawan nyo, no? Mag-unwind kayo. Baka kailangan nyo din talaga, guys, na makapag-isip-isip. At least mga 2 years, 1 year, ganon. Bigyan nyo ng time. Siguro iba sa inyo natatakot lang na paano baka mahulog siya sa iba. Or siya, or person mo matakot na baka mahulog ka sa iba. Pero ito, guys, ay space para lang mahanap nyo ulit ang isa't isa. Tingnan natin. Meron tayong I bury myself in work to forget you. Diba? Lagi ka pa rin iniisip ng person mo. Kahit na parang hindi nga kayo magkasama. Okay? Pinipilit niyang magpaka-workaholic para hindi kanya maisip ngayon, para makalimutan kanya. Pero, kung babalikan mo guys yung sitwasyon, parang nakasupport siya sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero ang nangyari kasi dito guys, hindi na talaga kayo nagkaintindihan kung bakit nauwi siya sa ending. Okay, nandun sa point na ginawa naman niya siguro lahat, pero na-frustrate ka, nainip ka, hanggang sa parang feeling ng person mo, hindi mo na siya napapahalagahan o hindi mo na siya mahal. Kaya nagkaroon ng cheating, hinanap niya yung pagmamahal na hindi mo ma-provide, hinanap niya sa ibang tao. So sa halip na sana pinag-usapan, pero nangyari kasi rito guys, mas piniling manahimik. Yon. Tingnan pa natin. Okay. Meron tayo, it was my fault, but I blame you. Diba? So, pwede ikaw yan o yung person mo. Pero guys, ito ha. Ayun na nga. Nagkaroon ng cheating. May third party. Ikaw yung sinisisi niya kung bakit humantong siya dito. Pero kasalanan niya. Bakit siya nagpadala? Ba't siya naging mahina? Ba't siya nagpatukso? Pero guys, kung titignan mo yung kabilang banda, bakit kaya? Kasi pwede kino-question mo yung sarili mo. Baka may pagkukulang ako, baka may pagkakamali ako sa taong to, baka may mali sa akin. Diba? So, I think ang naging problema rito guys, hindi kayo nag-usap. So, pwedeng tatanungin nyo, paano mag-uusap? Madam, hindi naman ako pinapakinggan. Yun na nga yung point. Ayaw nang makinig ng person mo. Kasi nung panahong kailangan kanya, ikaw yung lagi niyang pinakinggan. Hindi niya naranasan sa'yo, napakinggan mo siya. So, hindi kita biniblame.
So, trigger warning guys, binabasa ko lang kung ano yung nakikita ko sa card. Yes, pwedeng baligtad guys, no? Pwede nyo guys baligtarin. Pwedeng, nung panahong ikaw yung nakikinig sa kanya, parang siya naman tong ayaw kang pakinggan. Okay, pwede nyo i-reverse, pwede nyo guys ilagay sa sitwasyon dito. Sa sitwasyon ng person mo. Pero guys, may nakikita kasi ako ditong parang hindi na guys pinakinggan. Isa sa mga naging issue. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong I'm so attracted to you. Okay? Parang nakikita ko dito guys, mahal niyo pa rin naman yung isa't isa. Siguro, kailan lang to nagkaroon ng conflict sa inyo. Baka naghiwalay kayo, nito lang. Baka ito'y epekto sa inyo ng retrograde. Lalo na, 2 planet po yung naka-retrograde. Kaya normal na mababrought out niyo yung mga issue nyo from the past. Okay? Tingnan natin. Additional message. Kaya po itong love reading. Meron tayong I feel you even though we are apart. Okay? So, ramdam nyo pa rin naman sa isa't isa na babalik yan, maayos pa rin to. Ganon. Ramdam nyo pa rin yung isa't isa eh. So, ang lakas ng intuition mo at yung person mo guys, iniisip-isip ka niya pero tinatry niyang huwag kang isipin, tinatry niyang kalimutan ka muna. Kasi nga, hindi siya makapag-focus, no? Kailangan niya magtrabaho para makapag-provide sa'yo at sa pamilya niyo. Or, at sa pamilya niya or sa kanya. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong I will wait for a sign from you. So, inaantay mo lang din pala siya. Ayan. Nakikita ko rito guys, parang nag-aantayan lang din talaga kung sino yung makikipag-reconcile. No? Hindi ko naman din nakikita parang pataasan kayo ng pride. Nandun na nga yung willingness, no? Na parang, kausapin mo na ako, kakausapin kita. Ganon din naman siya. Pero siguro kasi, hayaan nyo muna mahirap pagbalikan ng retrograde. Kasi magkakaroon din ng struggle after nyan. Oo. Lalo na kung naghiwalay kayo ng retrograde. Siguro mas maganda na palipasin nyo muna to and focus muna kayo sa kanya-kanyang struggle. Okay? Kasi personal dito lang eh. Wala naman ako nakitang parang gagawa siya ng kalokohan. Kahit nasabihin na natin na nagkaroon na nga ng cheating. Pwede yung cheating kasi is issue nyo na sa past. And nagkaroon na guys ng kapatawaran. Nabigyan na to ng second chance. And yun siguro guys yung issue na nababrought out pa rin. Siguro kailangan nyo ng i-let go yan. Para mas maging magaan na lahat sa inyo. Okay? So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Swords. Naku, nag-overthink ka ngayon. Isip-isip mo to, Pero isipin mo siya to. Iniisip niya rin kung anong ginagawa mo ngayon. Okay? Nag-explore yung energy mo. Pwede na papaginipan mo siya kasi binabagabag na siya rito. Tingnan pa natin. Additional message. Ace of Wands. Nako, gusto niyang gumawa ng hakbang. Kasi change direction to eh. Parang kahit anong gawin niya, naiisip ko pa rin niya. Sobrang namimiss ka nitong taong to. Yung pinapakita sa akin dito.
Pero kasi guys, ang nakikita kong pinaka-issue niya rito is yung frustration niya talaga na parang wala siyang binabago para may mag-work sa inyo. Tignan pa natin. Meron tayong 8 of Cups. So, ito guys, 8 of Cups, hindi to negative Lumayo lang yan, pero nandun pa rin yung love. Okay? Ibig sabihin, dumistansya lang, pero nandun pa rin yung pagmamahal niya sa inyo. Okay? Siguro tumalikod lang muna siya sa inyo pansamantala para makapag-isip-isip. Pero nakikita ko guys, mahal na mahal ka ng person mo. Sobrang miss na miss ka nito. Hindi niya lang talaga alam kung ano yung gagawin niya ngayon kasi ang dami niyang struggle. Ayaw niyang i-open sa inyo. Pwedeng ikaw nagiging pala isipan sa inyo. Bakit bigla na lang siyang naging ganyan? So, mabiblame mo talaga siya na parang kasalanan niya lahat Kasi never niya namang inopen Never siya nagsabi sa inyo. Tingnan pa natin. Meron tayong family to, 10 of Pentacles. Okay, kung may mga anak kayo guys, sobrang namimiss na ng mga anak mo yung person mo or ikaw. Okay? Pero kung wala naman guys, pwede ito yung plano nyo. Plano nyo ng bumuo ng pamilya pero nagkakaroon nga guys ng parang on and off itong relationship na to. Meron tayong Page of Wands. Page of Wands. So, yung pinapakita sa akin dito guys, inisto ka ng person mo, nakatingin siya sa social media mo ngayon. Okay? Alam mo, sobrang miss na miss ka niya, kaya nagkikiss stalker na lang siya ngayon. Okay. Tignan natin. Meron tayong 4 of Pentacles. Alam mo yung feeling na hinohold ka pa rin niya, pinangahawakan niya pa rin yung relasyon niyo kahit na parang nagkaroon ng ending. Okay? So, alam niyo guys, ito sabihin ko sa inyo, kung pinoprove niyo, both kayo, no? Kung ikaw o yung person mo, pinoprove niyo sa sarili niyo na mahal ka na tong taong tapos kailangan pang makipag-away para lang ba mapagtanto niyo kung na mahal kayo ng person na to? Mali yun Kailangan pa bang humantong sa pag-aaway? Kung pwede niyo naman tanungin, hindi niyo kailangan i-test yung love niyo sa isa't isa. Para lang ma-prove niyo kung mahal niyo ba talaga isa't isa. Kasi dito guys, malinaw na pinapakita sa akin, mahal na mahal ka talaga ng person mo. And tignan mo naman yung pangungulila niya dito, 4 of Pentacles, Page of Wands, nakatingin sa inyo, tapos 10 of Pentacles, family. Siguro kasi binigay niya yung kalayaan na gusto mo. Kung ikaw to nakipaghiwalay. Para maghiwalay na tayo, ganyan. So, si person mo parang, sige kung gusto mo. Binigyan ka muna niya ng space na makapag-isip-isip. Okay? So, titignan natin guys yung energy. Okay. Ating gamitin natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. So guys, hindi na ako magbabagsak ng zodiac sign. So as long as nakaka-relate ka sa reading natin, sabihin sa'yo yung reading, okay? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Showing up. Showing out. I'm acting like I don't care about what happened between us. But I do. I just want to appear unbothered. Diba? Sabi ko sa inyo Nagpapanggap lang to na walang pakialam. Binigay niya kasi yung kalayaan na gustong gusto mo. Pwedeng matagal na, no? Matagal nyo nang gusto makipag-iwalay. Or siya. Siguro, ito lang yung time para magkaroon kayo ng space. Ayan, hindi lang siya guys nagpaparamdam. Hindi lang siya nagpapahalata.
Pero guys, sinasabi niya nga dito is, parang gusto niya lang mawala pansamantala para kahit paano hindi nakaka-bother sa inyo or hindi nakakaabala sa'yo. Okay, ayan. I'm acting like I don't care, pero sobrang mahal na mahal ka ng person mo. Alam mo yung ang galing nga eh, kaya niyang kontrolin yung emosyon niya. Para lang hindi makabother sa'yo. Para lang hindi mo feel na distracted or distraction lang siya sa inyo. Okay? Ano naman yung tingin ni person sa'yo? Ano yung tingin ni person sa'yo? Attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. Diba? Attracted pa rin siya sa inyo. Pero siguro ikaw yung pumasok sa isip mo, baka yung ex niyan, madam, hindi ako. Okay. So, nakikita ko rito, guys, sobrang attracted pa rin sa yung person mo. Mahal na mahal ka pa rin yan. Pero ang gusto niya kasi, guys, ayan o, I need to time to space to break this connection. So, gusto niya talagang panindigan. Gusto niya talaga mag-move on. Pero hindi nga niya nagagawa. So, habang lumalayo siya, guys, sa inyo, lalo siyang nababalisa. Okay? Nandun parang gustong-gusto kanya kausapin ngayon. Gustong-gusto niyang magparamdam sa inyo. Gusto niya mag-effort. Pero sobrang pinipigilan niya yung sarili niya. Okay? Kahit sabihin na nating mahal na mahal ka niya and sobrang attracted pa rin siya sa inyo. Sobrang pigil na pigil siya rito, guys. Okay? I know. Attached to my ex. I'm attached to my ex pala. Attracted ba sabi ko? Sobrang attached pa rin sa inyo. Ayan, nauubo ko, no? Pinipigilan ko lang. You're mysterious. Siguro ikaw to. Hindi siya masyado nagpo-post sa social media. Nahihiwagahan ka sa taong to. Parang wala namang kwenta nitong taong tong i-stalk. Ganyan. Kasi wala siyang kahit anong post sa social media, wala kang alam sa buhay na to niya ngayon. So, sobrang nabobored ka ngayon. Pero, ginagawa niya yan, guys. Baka naka-hide lang sa inyo yung mga post niya, di ba? Pero ikaw kasi yung ini-stalk niya eh. Okay? Gusto niyang ma-feel mo rin yung pagka-miss niya sa inyo. Gusto niyang ma-miss mo rin siya. Ano yung plano niya dito sa connection na to? Plano na tong taong to. Meron tayong have my kids. Ayun yung plano niya. Oh, I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. So, kung wala kayong pamilya pa, guys, yun yung pangarap niya. Ito yung plano niya. Ikaw pa rin yung gusto niya makasama. Gusto niya pa rin, guys, na magkaroon kayo ng buong pamilya. Gusto ka pa rin niya, guys, kahit na topakin ka. Ayan. Okay, lagi ka pa rin niya napapaginipan na, my dreams. So, yes. Siguro ito, matagal nyo ng plano to na magkaroon ng pamilya. Hindi lang kayo, guys, nabibigyan ng chance. Kasi nga, ang hirap intindihin ng bawat isa. Siguro, wag lang, guys, masyado mag-focus, no? Nahirapan ka lang pakisamahan tong taong to kasi may ugali siya na ang hirap explain. Pero guys, kung mahal nyo isa't isa, makakapag-blend kayo dito sa pag-uugali ng isa't isa, sa attitude, no? Kung mahal nyo isa't isa, guys, dahil nga sa takot yung i-let go yung isa't isa, parang maaaral mo rin pakisamahan to. And I think ganun din yung person mo. Okay? Outcome. Outcome sa side ni person. Meron tayong your mind. Diba? I get so peace knowing other people can have you know. Ayun now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know your mind. Diba? You know? Okay. Siguro may mga tao nang sabi na wag na yan. Masyadong toxic yan. Masyadong ganito yan. Masyadong bungangayarayan. Masyadong ganito yan. Lahat na ng negative sinabi sa inyo ng ibang tao. Sa person mo, no? Pero person mo, guys, nagagalit kasi mas kilala ka niya. Kasi mas nakasama ka niya. Okay? Ayan. Parang kahit sabihin nila na toxic na yan, parang sa kanya, okay lang. Kahit toxic siya, siya pa rin yung
toxic na gustong-gusto ko. Parang ganon. So, pinaglalaban ka nito, baka hindi ka aware, no? Tignan naman natin guys sa side mo. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Wild side. There's a side you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. So yun, siguro boring kasama tong person mo. Tapos ikaw, masayahin kang tao. Parang go with the flow ka. Napoprostrate ka sa kanya kasi parang boring niya, no? Parang ang hirap niyang kasama. Ang hirap niyang kabanding, ganun. So, yun nararamdaman mo sa kanya. Okay, anong tingin mo sa kanya? Siguro kasi mas gusto niya sa bahay lang, tahimik. Meron siyang ibang bisyo na hindi mo naman din gusto. Okay, tingnan natin. Ano yung tingin mo? Others' opinion, I feel bound my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. Foreigner siguro to guys, magkaiba kayo ng paniniwala eh. Pwedeng magkaiba kayo ng relihiyon. Kaya nahihirapan kang, alam mo yon, nahihirapan kang mag-adjust sa culture niya. Okay, so tingnan natin. Ano naman yung tignan natin. Ano naman yung magiging plano mo kung sakali? Showing out. Same kayo. I'm acting like I don't care about what happened between us, but I do. I just want to appear unbothered. Ganun din. Hindi ka masyadong showy sa person mo. Outcome. Meron tayong missing you. Oh, diba? I miss you. I wish things were different. So, yeah. Sobrang namimiss mo pa rin tong person na to. And, pwede nyo pa naman tong i-work out. Diba? Siguro, bigyan nyo lang ng space yung isa't isa. Tignan natin yung picture. Three of Cups celebration. Siguro magmamansa rin na kayo, mag-anniversary na kayo. Celebration, friendship, support, fun, joy, and achievement. Or pwede may mga kaibigan kayo guys na mag-birthday. Basta nakikita ko guys, mukhang magkikita kayo sa isang celebration. Okay. Pwede rin naman guys na baka reunion, baka magtatagpo ulit yung landas nyo. Meron tayong the devil, materialism, slavery, addiction, stuck, sexuality. May selos ako nakikita rito guys, kasi hindi kayo magpapansinan. Parang magsiselos siya, kung sino man yung makakausap mo, or ikaw yung magsiselos. Meron tayong Knight of Swords, di ba nagagalit to? Ako, hirap naman ito pagtatagpo nyo na to, may pag-aaway agad. Page of Pentacles. Parang eksena lang to guys, no? Nakikita ko na parang kukulitin ka nitong taong to once na magkita kayo ulit. Okay. Additional message. Meron tayong pain fades but love teaches. Ayun. Nakikipagmatigasan ka talaga. Okay. Hope shape your future than pain. Relocation to. Siguro may plano kang lumipat ng bahay. Pero alam nyo guys, mataas pa rin yung hope, no? Ibig sabihin, sa Tagalog yung hope. Pag-asa. Na matutuloy pa rin, no? Parang umaasa pa rin person mo, or hindi naman sa parang umaasa, talagang alam niya na lahat ng mga bagay na hindi na natutupad para sa inyong dalawa is, for example, naghiwalay nga kayo.
malakas yung kumpiyansa niya na magkakabalikan pa rin kayo. Maayos niyo pa rin to. And with you, I feel protected and cherished. So, yeah. Siya yung ano mo. Okay. Meron tayong my heart races when I'm with you. Okay. So, parang kinakabahan pa rin siya, guys, na makita ka. Kasi sabi niya rito, my heart races when I'm with you. So, parang, once makita ka niya, parang biglang dadakmain na lang Okay, gusto ko niyang kunin agad. So, yan. Tignan pa natin. Additional message. The future I dream about, our future together, going on adventure and growing old together. I want it all. Diba? So, gusto ka pa rin niyang kasamang tumanda. Ikaw na talaga yung gusto niya, guys. Na makasama habang buhay. Meron tayong have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing partner and I dream of the day I can experience raising a family together. So, siguro mahilig ka sa bata. Teacher ka siguro. Kasi gusto niyang magkaroon ng family kasama ka. Parang nakikita niya yung pagiging responsible mo. And meron tayong feeling lost. I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. Tignan natin, guys, ano yung gusto niya sabihin. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? I wish you were mine. So, kagaya nga nito, guys, tignan mo naman, no, yung future dito is gusto niya magkaroon ng anak kasama ka, pero hindi niya nga magawa kasi on and off yung nangyayari sa inyo, tapos ang daming conflict. Manghirap parang mag-adjust. So, ngayon, gusto niya na parang maging maayos ulit to. I think affected lang kayo ng retrograde. Ayan, I wish you were next to me. Gusto ko niya makita talaga. Additional message. Meron tayong, I wonder if you're happy without me. Diba? Napaisip siya, masaya ba talaga siya na wala ako? Okay, meron tayong, I am becoming a better person. So, isa kasi ito, guys, sa mga frustration mo. Parang wala siyang plano sa future nyo. And kaya ito na nga, nagsusumikap na siya rito. Meron tayong, I feel you even though we are apart. Nisto ka kasi niya, guys, eh. Okay, kung bakit siya ganyan. So, ayan guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.